Ayan. Good morning. It's pang 23rd day natin ngayon. So ayan, pang 23rd day natin ngayon. So ating ginagawang 30 days video challenge. Pababa ako galing sa flat namin at pasok na naman tayo. Ngayon is Sabado na. Kakapagod din. Sabado. Yung date ngayon. 8 na yata ngayon. Ano? June 8. Sabado. So, ayan. Video, ano tayo? Kakapagod. Maaga pa, mainit. So, kamusta ng lahat? Ano ng mga balita sa buhay natin? Siguro yung iba ngayon mga day off. Kasi alam ko naman na yung ibang OFW yung working days nila is 5 days lang. Yung iba 5.5. So, siguro nasa ano na ngayon. Day off na ngayon. Ano? Maganda siguro pag ano no, na 5 days yung trabaho, or sasabihin natin 5.5 days ang trabaho. Siguro maganda yung mga ganong working hours. Pero alam ko naman na medyo mahahaba ang working hours ng mga ganon kasi kailangan din nilang i-cover yung ilang oras ba yun? 8 times 6, 48 hours. Tama ba? 8 times 6 24, yeah, 48 hours na working hours para ano sa isang linggo. So siguro ilang oras ba? Ayun, mga 9 hours din yung trabaho nila. 9 or 10 hours din yung magiging working hours nila daily para ma-cover up yung 48 hours na ano. Pero ayos lang din naman kasi mahaba yung break mo sa trabaho. So may 2 hours kang, 2 araw kang day off na pwede mong spend sa pamilya or sa mga friends, mga ganong bagay, or magagawa mo yung mga weekend chores mo na weekend mo lang ginagawa, like walking or jogging, mga ganon. So maganda din siguro yung ganon. Sa amin kasi dito 9 hours daily, tapos 6 days a week. So ayun yung working hours namin. Ayos lang naman kasi wala namang ano, ang routine lang naman namin is trabaho, bahay, trabaho. Minsan lang din kami lumalabas, pupunta ng ano, ng city para gumala or magpalipas oras. Pero minsan mga linggo may mga imbitasyon kami naman kami, like yung mga birthday ng mga anak ng mga mga Filipina na nakapag-asawa ng mga Indiano, or halimbawa may gatherings ng galing sa embassy, yun, mga ganong bagay. Lumalabas naman kami. So lagi ko namang nababanggit dito na I think yung biyahe namin is almost 1 hour lang naman galing dito sa amin papunta doon sa city. So medyo malapit lang. So ayun ang mga ano namin. So ngayon pang 23rd days na natin sa ating ginagawang 30 days challenge. Nakikita na ba kayong improvement? May napapansin na ba kayo? Pwede na ba? Pwede na mag-vlog?
Siguro pwede na, no? May mararating na. I mean, wala naman. Yung ano lang, yung sa atin lang naman is maging komportable tayo mag record, magsalita sa harap ng camera. Yun ang importante doon. Yung napapractice ko yung paano ako makipag-communicate or ma-deliver yung mga gusto kong sabihin. Kasi minsan ang napapansin ko is may mga bagay akong gustong sabihin pero hindi ko masabi o ma-explain ng ayos. Kaya yun ang pinapractice ko. And hopefully kamit natin yung bagay na yun na target natin, diba? Maganda din naman sa feeling na yung makakamit natin yung mga bagay na gusto natin makamit, lalo na yung mga bagay na gusto natin makamit para sa ating mga buhay. Kaya tayo nagsisipag araw-araw. Alam naman natin na may mga bagay na gusto nating makamit, lalong-lalo na para sa ating mga pamilya. Yun ang pinaka purpose talaga. Tulad nating mga OFW, nagtatrabaho tayo sa ibang bansa para sa ating mga pamilya. Maka-provide tayo, maiahon natin o mabigyan natin ng magandang buhay ang ating mga pamilya at magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Yun ang mga bagay na gusto natin makamit. Yun ang purpose natin, di ba? So ayun, hihintay ako sa sa driver namin. Hindi pa dumadating. Siguro maya-mayang konti. Dito na din yun. At yun nga. Sana mag-enjoy kayo. Ingat po tayo palagi. Papatuloy ko mamaya sa doon sa pag papunta na sa office. Doon. Tingnan natin. Magano tayo. Papatuloy natin yung pagbibideo natin. Habang pwede pa naman. Wala pa naman yung namin, yung driver namin. Yung aming chauffeur. Ang chauffeur wala pa. Ayan, nandito na yung kasama ko. Hihintay na. Hindi kita. Ang tawag dyan sa photography, yung blurred yung background. Blurred. Mainit na naman ngayon dito. Ewan ko kung uulan mamaya. Hopefully hindi, dahil may sinampay ako. At baka mahulog. Nasa second floor kasi kami pag mahangin, pag sobrang hangin minsan nalalaglag yung mga damit. Kahit nakahanger. Minsan pupulutin pa dito sa base, sa baba. Kaya ayun. So I think nakikita ko naman na meron naman counting improvement dito sa ginagawa kong magre-record araw-araw. Masasabi ko naman dahil ayun nga, nagiging komportable naman na ako sa pagsasalita at medyo yung relax na ba. Yun lang naman ang importante siguro, na maging relax ka, kaharap yung camera para ma-deliver mo ng ayos yung conversation. Kasi pag alam naman natin, pag lagi tayong tense o sa siguro hanggang dito na lang muna, pang 23rd day natin ngayon, and hopefully matapos natin yung 30 days challenge. So dito, ingat po tayo palagi. God bless.